kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Huwebes na tayo ngayon, ikalabinapat ng Disyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, bagong LPA posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend ayon sa Pag-asa. Tigil pasada ng grupong Piston, tuloy din ngayong araw. MWSS approve na ang hirit na taas-singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water sa susunod na taon. Dalawa pang kongresista kumala sa PDP laban, lumipat na sa lakas CMD. Dalawa katao naman patay sa pamamaril sa Quezon City. 14 na sangkot sa car loan scam, kinasuhan na ng PAOK. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat po ng mga DZRH News FM sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Sa detalye ng ating mga balita, isang kumpol ng kaulapan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa na maaaring ma-develop bilang isang low-pressure area sa susunod na 24 oras. Ayon kay Benson Estreja ng Pag-asa, ang cloud formation ay namataan sa bahagi ng Central Pacific Ocean, maaaring maging LPA at pumasok ng PAR ngayong weekend. Ang nasabing kumpol ng kaulapan ang siyang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa susunod na ilang araw. Paliwanag ni Estreja, kung magiging LPA ang cloudcaster, maapektuhan naman ito ang southern part ng bansa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan at ang easterlies naman ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa apektado ng amihan ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, gayon din ang Aurora at lalawigan ng Quezon. Kasama din ang Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Malinsangan ngayon ang panahon na may isolated rain showers mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, Western Calabar Zone at Mimaropa. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Ingat kayo. Simula na ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston sa buong bansa. Ayon kay Modi Floranda, National President ng grupong Piston, tinatayang nasa 100,000 jeep ang lalahok sa protesta hanggang bukas. Nagbanta si Floranda na posible pa nilang palawigin ang tigil pasada o kaya isundan hanggang sa susunod na taon kung hindi pakikinggan ang hinaing nila. Binanatan din niya ang pagbasura ng Pangulong Bongbong Marcos sa hirit nilang extension sa consolidation deadline ng PUB Modernization Program. Diniinika mo din at taliwas ito sa pahayag ng Pangulo noong eleksyon na hindi aalisin ang traditional na jeep sa mga lansangan. Tiniyak naman ng MMDA ang kahandaan para sa 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, tututukan ng ahensya ang Kamanaba at ang Paranaque na tinamaan ng nagdaang strike. May alok din na niyang libreng sakay ang gobyerno sa mga pasahero, lalo't natapat ang tigil pasada sa Christmas Rush at paparating na Metro Manila Film Festival Parade at Payday Friday. Hindi magsususpinde ng number coding scheme ang MMDA at hindi rin ito magre-rekomenda ng suspensyon ng klase. Pero suspendido na ang face-to-face classes mula daycare hanggang grade 12 sa mga pampublikong paaralan sa Muntinlupa City ngayong araw. Ipinag-utos ito ni Muntinlupa City Mayor Rupi Biason sa harap ng ikinasang tigil pasada ng transport group na Piston simula ngayong araw hanggang bukas. Kasama rin sa kansilado ang face-to-face classes ngayong Huwebes sa Colegio de Muntinlupa at pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Sinabi ng alkalde na lahat ng mga nakaschedule na exam ngayong linggo ay kanyang pinare-reschedule. Binigyan naman ng diskresyon ng pribadong paaralan kung magsususpinde o hindi sa pasok ng eskwela. Ipatutupad pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw at bukas sa kabila ng kinasang 2 araw na transport strike ng grupong Piston. Naniniwala si MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes kung sususpindihin man ang color coding ay lalo lamang magre-resulta sa mabigat na daloy ng trapiko. Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority nakahanda ang kanyang mga tauhan
para sa 2 araw na welga at tigil pasada ng grupong Piston. Ayon pa rin kay Ardes, nakahanda rin naman ang kanilang mga sasakyan na maaaring umalalay sa mga commuter na mai-stranded. Sa salubungin ng tasingil sa tubig ang bagong taon ng mga residente ng Metro Manila at mga karating lalawigan. Ito ay matapos na aprobahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang rate increase ng Maynilad at Malino Water epektibo Enero ng 2024. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick T., tataas ng 7 pesos and 87 centavos per cubic meter ang singil ng Maynilad habang 6.41 per cubic meter naman ang sa Manila Water. Katumbas ito ng 4 pesos and 74 centavos hanggang 205 pesos and 87 centavos kada buwan para sa mga consumer ng Maynilad habang 296 hanggang 154 pesos and 55 centavos naman sa Manila Water, depende sa inyong konsumo. Sinabi ni T na kailangan ng concessionaires ng rate hike para mabawi ang ginastos nito sa mga proyektong tutugon naman sa El Nino. Pinakamaganda niyan, magtipid sa tubig, naspo-naspo na lang muna. Kung dati everyday ka naliligo, pwede mong gawing 12 times. January, February, March, April. Ay, wag naman! Mamahuay niyan. Ay, nako, mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Binigyan naman ang Pangulong Bongbong Marcos ng ultimatum ang mga ahensya ng gobyerno para tapusin ang lahat ng water-related projects hanggang April 2024. Ito bilang paghahanda niya sa epekto ng El Nino phenomenon hanggang sa susunod na taon. Pinasisiguro rin ng Pangulong Marcos ang mga concerned agency ang sapat na kuryente at matatag na supply ng tubig sa mga pangunahing syudad. Bukod dito, pinaghahanda rin niya ang mga pagamutan para sa mga Pinoy na posibleng magkasakit sa panahon ng El Nino. Makatutulong umano ang proyektong patubig sa Nueva Ecija para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Sinabi ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay San Isidro, Lupao, Nueva Ecija. Ayon sa Pangulong BBM, magbibigay ang irigasyon ng multipurpose dam sa halos 1,000 hectares ng agricultural land at pakikinabangan ng nasa 560 na mga magsasaka. Hinimok din ng Pangulong Marcos sa mga opisyal na gobyerno, hayaan ang Integrated Watershed Management Plan na maging gabay sa pagsubaybay, pagprotekta at pag-iingat sa Balbalungaw Watershed upang mapahaba ang lifespan ng dam. Kasado naman ang augmentation project ng Maynilad bilang paghahanda sa matinding epekto ng El Nino sa 2024. Paliwanag ni Jennifer Rupo, ang head ng Corporate Communications Office ng Maynilad, sa pamamagitan ng proyekto ay magkakaroon sila ng karagdagang source ng tubig. Ayon kay Rupo, bukod sa mga dam sa bansa, kasama rin sa mga source ng tubig na kanilang pagkukunan ay ang ilog at ang Laguna Lake. 90% po kasi, Sir Deo, ng ating supply ng tubig nagmumula sa Angat Dam. So tama po kayo, yan pa rin ang ating primary source. We're dependent on it. Ang kagandahan po nitong supply augmentation projects na ating ginagawa, essentially, kumukuha po tayo ng tubig mula sa iba na pagkukunan para mabawasan po yung ating dependence sa Angat Dam. So, meron po tayong kinukuha ngayon ng mga tubig sa mga ilog. Meron din tayong nire-recycle na used water, ginagawa natin potable water muli. At meron din po tayong kinukuha sa Laguna Lake. Sinabi pa ng Maynila na mula 300 million liters, magiging 450 million liters ang tubig na kanilang maiimba kapag nagawa ang mga planta. Ipinahig pa nito na nakadepende ang malaking alokasyon ng tubig sa Angat Dam pa rin. Kinumpirma naman ng Department of Science and Technology ang pagtagal ng El Nino hanggang sa 2024. Sinabi ni Science Secretary Renato Salidong, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang paghagupit na matinding epekto sa dry condition. Iniyakma ni Salidong ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa matinding init ng panahon hanggang sa second quarter ng taon o hanggang first quarter.
Sa pagdaya din sa Lidom, bibihira o kaunting pagulan lamang ang posibleng maranasan sa bansa. Ayon sa DOST, 65 mga lalawigan na ang nakararanas ng matinding tagtuyot. Samantala, mamalengke muna tayo. Nasa Taguig People's Market ngayon si Noche Caca sa RH27. Noche, good morning. Mayong buntag kayang Angel ngayong Thursday morning dito sa Taguig People's Market. Ang bangos dito kayang Angel yung medium size sa 220 ang kilo, habang yung tilapia 160. Beef wrap naman dito 420 ang kilo, yung beef brisket at 400, kasim 300, liempo 310 ang kilo, at ang whole chicken bubaba na sa 170 ang kilo. Itlog bawat isa kaya Indian yung medium size, ganun pa rin ang presyo, 8 pesos and 50 centavos. Yung ampalaya naman wala ring pagalaw, nasa 120 pa rin ang kilo. Yung kalabasa 80, ang talong lang tumaas, nasa 140 ang kilo, habang ang kamatis 80 pesos ang kilo. Carrots naman 130 ang kilo, 100 yung habichuela sa 150, white potato 160 ang kilo, pechay Baguio 70, at ang sayote hindi pa rin tumataas, na sa 60 pa rin ang kilo. Onion red o yung sibuyas pula lokal 200 ang kilo. Ang onion white naman 140, at ang garlic imported 160 ang kilo. Ang siling labuyo, nako, tumaas na naman, nasa 300 ang kilo ng siling labuyo. Ang kalamansi 120, lakatan 110, latundan 80, papaya solo 80 pesos, habang ang mangga, nako, tumaas na naman, nasa 240 na ang kilo. Sugar white 85, sugar was 80, ang sugar brown 85 pesos, ang palm oil 250 ml 28 pesos, at ang palm oil 1 liter 82 pesos. Coconut oil 350 ml 30 pesos, habang ang coconut oil 1 liter nasa 86 pesos. Ang pinakamahal na bigas naman na Angel sa local rice, yung special 60 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas, good news, dahil merong regular milled rice sa halagang 38 pesos. Ayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Taguig People's Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRA. Sa Kusina Chikakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche Cacas. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, laundry day today. Pwede pa ho ha, dahil bandang hapon naman ang pag-ulan. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate mud and Sebumon cotton. Gawa po ito ng ACS. Kumpiyansa naman ng 48% ng mga Pilipino giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 12 taon. Sa survey ng Social Weather Station, sa 40% ang nagsasabing hindi magbabago ang buhay nila. Pero may 6% nagsasabi lalala pa nga. 7% naman ang hindi sigurado. Sinabi ng SWS na katumbas ito ng positive 42 optimism score na may tuturing na excellent. Alas kapareho sa 41 o positive 41 score noong Hunyo. Lumitaw din sa survey na 48% ng pamilyang Pilipino itinuturing ang sariling mahirap. 28% ang nagsasabing nasa borderline sila at 25% ang nagsasabing, aba, hindi kami poor, hindi kami mahirap pa. Afford pa rin namin ang masayang pamasko. At dahil dyan, 9,000! Mahiwagang tunog! 9,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ano yung bagay? Dalawang bagay yan na pinagulong. Ano yung pinagulong at ano yung ginulungan? Basta, actually, may mga nakakuha na ho doon sa isang item. Padala nyo lang, 9,000. Bah,
marami-raming pangregalo na mabibili natin dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Ang inyong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Naglarga naman ang Cebu Pacific, United Filipino Global at Migrant Workers Department of OFW Job Fair. Ikinasaan job fair sa Robinson's Galleria, Cebu. Alok nito ay 4,000 trabaho sa healthcare, accountancy, hospitality at skilled trade sector para po sa Middle East, United Arab Emirates, Japan at Australia. Ohayo gozaimasu sa ating pumasuki dyan po sa Japan. Nagsagawa ang Cebu Pacific ng special talk para sa first level OFW o first time OFW kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng air travel. Ayon kay Carmina Romero, Director for Corporate Communications sa Cebu Pacific, bahagi ito ng inisyatiba ng Cebu Pacific na suportahan ang Filipino community lalo na sa paghahanda ng mga OFW para sa seamless at ligtas na travel experience. Patunayan niya ang job fair ng patuloy ding commitment ng airline sa sambayan ng Pilipino at pagiging partner nito sa paghanap ng mga employment opportunities abroad. Inorganisa ito ng Department of Migrant Workers Region 7 sa pakikipagtulungan ng Public Employment Service Office ng Lapu-Lapu City, Department of Manpower Development and Placement ng Cebu City, OWA Region 7, DOLE Region 7, Robinson's Galleria, Cebu Pacific at UFG. Lusot na sa ikatlot pinal na pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukalang pagbuo naman ng Department of Water Resources. 254 na mga kongresista ang pumabor sa panukalang National Water Resources Act habang 4 ang kumontra. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang proposed department ang magiging primary agency na responsable sa unified identification at mapping ng water resources, pagpaplano, pagbuo ng polisiya at pangangasiwa rito. Idiniin Romualdez na dapat ng mga pangasiwaan na maayos ang Water Resources Act sa bansa at nakasama ito sa prioridad ng Administrasyong Marcos. Matinding init nga ng panahon mararanasan sa susunod na taon ayon sa DOST. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Na ang mataas na temperatura sa bansa sa susunod na taon dala ng mas malakas na El Nino phenomenon. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, batay sa pagtaya ng Pag-asa, sa panahon ng amihan ay mararamdaman ang 9.4 degrees hanggang 14.8 degrees centigrade. Ang maximum na aktual na temperaturang mararamdaman sa Northern Luzon sa Abril o Mayo ng susunod na taon ay maaaring umakyat sa 41 degrees centigrade. Idagdag pa rito ang heat index na karaniwan ay plus 5 hanggang 15 degrees. Sa Metro Manila, posibleng maramdaman ang 38.3 degrees centigrade, sa Lowland Luzon ay hanggang 39.9 degrees centigrade at sa Mindanao ay 39.5 degrees centigrade. Sabi ni Solidum, ang matinding init ay maihahalin tulad sa naranasang El Nino noong 1997. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. At habang umiinit ang panahon, umiinit din ang takbo ng politika. Kumalas ang 2 pang kongresistang miyembro ng PDP Laban kung lumipat ito sa Lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito makyat na sa 92 ang mga kongresistang kasapi ng Lakas CMD. Mismong si Speaker Romualdez ang nagpapanumpak kina Zamboanga del Sur Representative Divine Grace Yu at Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimaporo na kapwa galing sa partidong pinamumunuan ng dating Pangulong Digong Duterte. Nanumpa rin kay Romualdez bilang bagong miyembro ng ruling party si Lapu-Lapu Representative Maria Cynthia Chan mula naman sa National Unity Party. Ayon kay Romualdez, pumapasok na ang Lakas CMD sa bagong age of political unity, hindi lamang sa Kamara kundi maging sa buong bansa. Ginanap ang oath-taking ceremony sa Social Hall ng Office of the Speaker sa Batasan Complex. Dinalahan ito na iba pang mga lider ng Kongreso na tumayo bilang testigo. Kasama rin sa dumalo sa oath-taking rite si Pampanga 2nd District Representative at Lakas Chairperson Emeritus Gloria Macapagal Arroyo. Bakuna kontra flu ituturok sa mga individual ngayong araw sa bayan ng Palao Leyte para may panlaban sa ubot sipon gayon din sa pneumonia. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy.
Bakuna kontra flu ituturok ng DOH Regional Office 8 sa bayan ng palulitis sa mga individual na interesado para may panlaban sa ubo at sipon. Ito ang sinabi ni DOH Regional Information Officer Jeline Lopez Malibago. Ngayong araw hanggang bukas, ang pagtuturok sa mga individual na may edad 45 years old pataas magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito'y panlaban sa ubo, sipon at pneumonia sa mga individual. Sa loob ng isang taon na dito, kada Biyernes, isinagawa ng DOH ang pagtuturok kontra flu sa mga manggagawa sa pamalaan sa buong Eastern Visayas. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Arstral Tito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. At para may protection din po ang pamilya laban sa mikrobyo, magbaon lagi ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve alcohol. Ayan o yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Binara ni Senator Amy Marcos sa mga nagsusulong ng charter change sa Kamara de Representantes. Ayon kay Senator Amy, baka gustong maging Prime Minister na hindi manalo sa pagkapresidente ang nagsusulong ng tsa-tsa. Ipinagtataka ni Senator Amy Marcos kung bakit ipinagpipilitan ng mga ito ang pag-amyenda sa 1987 Constitution kahit pa may posisyon na rito ang Pangulong BBM. Ayon sa mambabatas, ilang beses nang ipinahiwating ng Pangulong Marcos na ayaw nito sa tsa-tsa dahil hindi pa nga nakakabangon ang ating ekonomiya. Sinabi rin niya ng Pangulong BBM, hindi napapanahon ang charter change dahil nakatutok ang gobyerno sa hanap buhay ng mga Pinoy at pagpapababa ng sirit presyo ng mga bilihin gaya ng bigas. Bukod dito, sinabi ni Senator Marcos na 2 beses nang sinupalpal ng Senado ang mga panukalang bicameral resolution sa tsa-tsa. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-Prime Minister na hindi manalo sa presidente. Ginawa ng senador ang pahayag matapos buhayin ay House Speaker Martin Romualdez ang pagsusulong ng tsa-tsa upang alisin ang constitutional limits sa foreign investment at kapital. Samantala, inaprobahan naman ng Department of Budget and Management ang pagpopondo para sa karagdagang 673 permanent faculty position sa 9 na campus ng Mindanao State University. Ayon kay Budget Secretary Mena Pangandaman, mapapalakas nito ang productivity at pagiging epektibo ng sektor ng edukasyon. Sa loob ng higit 3 dekada, malaking inilago ng student enrollment at expansion ng academic programs ng MSU pero hindi binigyan ng pondo ang mga bagong tauhan. Ibinatay ang pag-aproba ng faculty position sa inirekomendang faculty student ratio na nagkakahalaga ng 334.24 million pesos. Karamihan sa mga pupunang posisyon ay sa General Santos City, 150, Magaling, sa Sulu, 120 at sa Marawi, 108 teaching position. Maagang sumapit naman ang Pasko sa may 3,000 Bulakenyo ng ilunsad sa lalawigan ang bawat buhay mahalagang serbisyo caravan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Namigay si PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco ng 50 million pesos na halaga ng educational, medical livelihood at financial assistance sa Bulacan kasama si Governor Daniel Fernando. Ayon kay Tenco, ang caravan ay nakabatay sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga lokal na komunidad at ito na din ang kauna-unahang caravan sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Ang PAGCOR ay namigay ng 45 sari-sari store livelihood packages na ang bawat isa ay nagkakalaga ng 20,000 pesos pero idinaan ito sa raffle. Aba, sana all. Sinabi ni Tenko, nakatuon ng PAGCOR sa pagbuo ng isang bansa na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga tao, matugunan ang pangangailangan ng mga Bulakenyo. Nagpasalamat naman si Governor Fernando sa Pangulong BBM at sa PAGCOR sa pagpili sa Bulacan bilang pilot beneficiary. Samantala, Christmas village sa loob naman ng Kapitolyo ng Catanduanes, aba, dinadayo ngayon ng mga pamilya. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Biraka. Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Ray. Kakaiba naman ang ipinapakitang lightings at display sa lalawigan ng Catanduanes dahil makakapunta ka na sa iba't ibang lugar at ma-experience mo na ang kanilang selebrasyon ng Pasko. Tinawag itong Pasko sa Kapitolyo 2023 na may tema ang Christmas Around the World. Iba't ibang booth kung saan pinapakita ang lightings at display ng selebrasyon ng Pasko sa iba't ibang panig ng mundo at talagang sa ilang minuto pa lamang ay naikot mo ng buong mundo. Agaw atraksyon rin ang mga parol at malaking Christmas tree sa loob mismo ng Kapitolyo. Binuksan ito Disyembre 6 hanggang sa bagong taon. Libre ito sa mga bata at mga matatanda at ang mga nasabing Christmas display ay gawa sa iba't ibang cluster kung saan ginawa ng mga empleyado ng mga opisina ng lokal na pamalaan ng Catanduanes. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. Mabalos Ray, samantala, pamaskong handog mula naman sa PNP Bataan. Ibinigay ito sa mga katutubo. Ba talaga? Detalye ng balita mula kay Danny Kumila, ang RH37, Danny. Umabot sa 150 katutubo ang nabiyaan ng pamaskong handog mula ito sa kapulisan ng Bataan PPO sa pamumuno ni Provincial Director Colonel Permitria kahapon ng umaga, December 13, 2023 sa loob ng Camp Cirilo Tolentino Headquarters, lungsod ng Balanga. Personal na inabot ni Colonel Tria ang mga regalo sa mga kapatid nating katutubong Aita na nagmula pa sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan. Ayon dito kay PNP Information Officer Genesis Manlungat Al-Haraki, kabilang sa ipinamigay ng Bataan PNP sa ating mga kapatid na Aita ay bigas, dilata, pagkain at marami pang iba. Nagkaroon din ng games at sumayo ang kapulisan na labis-labis naman ang naging kasiyahan ng mga kapatid na katutubo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May papakakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Kamusta na kayo, ha? Masantosya Kabasan at Chikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Para sa mga naghahanap ng pangregalo, punta ho kayo dito sa GSIS Bazaar. Binuksan na ni GSIS President at General Manager Vic Biloso ang kanilang GSIS Bazaar sa main office nito dito sa Pasay. Ang dami ng pwede ho ninyong pagpilian, ha? Kasama sa mga tinitinda, mga produkto mula sa One Town, One Product ng Department of Trade Industry. At meron din ho silang kadiwa. May sariwang gulay, prutas, kape, local wine, handicrafts, leather shoes at mga bags mula Marikina. At mga painting. Ba, may kasama pang painting, ano? At mandala pots na gawa ng mga inmate mula naman sa Naik, Tansa at Bacooro City Jail. Walang entrance fee. Bukas ang bazaar mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang GSIS Bazaar ay hanggang December 22 lamang. Suportahan natin ang mga micro, small and medium enterprises o mga MSME. Ayun. At mga lokal na produkto at industriya. Go lokal, buy lokal. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda din, ito pong binabalak ho ng University of Antique. Kagaling, ha? Si Dr. Pablo Crespo Jr., ang Pangulo po ng University of Antique. Kasama natin. Dr. Crespo, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Good morning, Kong Angel, and good morning sa ating mga listeners at mga viewers. Magandang umaga. Ayan, may ayad na aga sa ating mga kababayan dyan po sa Negros, ha? Anyway. Yes, medyo aga. Medyo aga sa ating mga kababayan natin sa University of Antique. Gaano karami ang populasyon ng University of Antique, Doc?
Yes, Kong, no, at the moment, out of 11 state universities sa Region 6, the University of Antique is the biggest in terms of student population, at 25,785 students, Kong Angel. Ilan? Ilan po? 25,785 Wow! students. 25,000! Yes, Kong. Wow! That's how kadami yung mga estudyante natin. And what's the leading course, leading career program dyan? Multi-program din ang University of Antique. 5 campuses kami at saka sa iba-ibang campus may iba-ibang niches din. Halimbawa sa isang campus, agriculture ang leading programs natin, ang niche program. Sa isang campus naman, fisheries. Sa isa, science and technology, engineering, criminology, business, teacher education. So, daming program din, Kong. Magaling Teka muna ha. RHTV, ilabas nga natin yung para may ka-idea sila, may visual sila kung ano ang makikita dito po sa University of Antique. Sabi ho ninyo engineering. Ano mga engineering ang ino-offer dyan sa University of Antique, Doc? Yes, almost complete din, Kong, ang ating engineering programs. May civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, electronics engineering, besides course on BS architecture program. Wala kayong agricultural engineering? At the moment, wala pa. Bachelor of Science in Agriculture lang. And we're planning actually to offer agricultural engineering din, Kong. Ayun. Tsaka baka gusto nyo na rin BS Meteorology. Ayan, ang alam ko ang tawag dito, ang Commission on Higher Education, meron na hong binalangkas na mga programa kung paano makapag-offer ang mga university ng BS Meteorology. That's correct, Kong. No? Mayroon lang tayong PSG sa BS Meteorology, and our academics team is also studying the probability that eventually ma-offer din natin yung BS Meteorology. Galing. Bakit mayroong barko sa loob ng compound ng University of Antique, Doc? Yeah, kasi ang barko na yan actually is a classroom actually. Okay. Naka-shape siya ng barko kasi we are offering the maritime programs in the University of Antique. We're offering BSMT and BS Marine. And we're the only state university in the region that is allowed by the Commission on Higher Education and the Marina to offer the maritime program. That's why mayroon tayong barko yan sa loob ng campus natin. Wow. Magkano tuition more or less? Kasi di ba libre naman ang libre ang state university. Pero do they still pay? Meron bang bayad pa rin kahit paano ang mga estudyante? Basically, walang binabayaran ng mga estudyante, no? Because of the free tuition and miscellaneous fees kasi state university tayo. No? So, libre yung tuition fee, libre yung mga miscellaneous fees. Siguro ang binabayaran ng mga bata boarding houses, yung mga contribution minsan, mga project sa mga subjects. But basically, libre. Ang ating mga estudyante dito, kagaya din ng mga state universities natin. Kaya walang dahilan para hindi matuto ng husto ito pong ating mga estudyante. Wala kayong law, no? Hindi pa kayo nag-o-offer ng LLB? Actually, perhaps in the next year, we could offer already the law, no? Kasi we're after communicating with the LIB, no? With the Legal Education Board, LAB, no? And we're trying to comply the requirements. So basically and definitely we're going to offer the College of Law. Alam ho ninyo, sabi nga nila, isa daw ho sa pinakamagaling sa wikang English ay ang mga Ilonggo. Di ba? Totoo yan. Totoo yan, Kong Angel. Pero kaya ho namin minabuting makausap ho ang Pangulo ng University of Antique ngayong umaga. Dahil meron pa ho silang isang napakagandang regalo para po sa kalikasan. Ang pangarap po ng University of Antique ay maging kauna-unahang Bamboo University ng Pilipinas. Doc, thank you. Thank you for embracing the challenge. Paano nyo gagawin yun? Yes, Kong, no? Actually, marami ding state universities were also into the bamboo. But the University of Antique wanted really to be known as the Bamboo University in the confluence of instruction, research, and extension, which are the trifocal functions of state universities or higher education for that matter.
Gagawin natin ito, no? Halimbawa sa instruction, Mm-mm. we make sure that the curricular programs of the University of Antique are aligned with the different initiatives that we have in the Bamboo. Halimbawa, sa mga general education courses natin na environmental science, we enrich the curriculum, we enrich the syllabus in such a way na sa subject na environmental science, pumasok na yung discussion ng environmental relevance ng bamboo. Halimbawa, bamboo is the best arrester of carbon dioxide. It gives the most number of oxygen. Maraming mga estudyante ang hindi nalalaman yun. Mhm. So, halimbawa, sa pag-prevent ng soil erosion, bamboo din. So, dinidiscuss na ito sa ating mga across the different programs in the different campuses of the university. In art appreciation, halimbawa, pinapasok na. Ano bang art mayroon tayo na gumagamit ng bamboo? Sa engineering naman, pinag-enrich namin ang curriculum in such a way na may subject na tayo na bamboo design and prototype. Wow. Kasi nakita natin that in this side of the country, particularly in Sibalom, where the main campus of the university is located, mayroong maraming taong gumagawa, mga furniture maker, but the design is the same. All over 10 years ago, 15 years ago. So gusto nating i-enrich yung design. So diyan papasok yung curriculum ni architecture, ni engineering, and then later on, gagawa tayo ng prototype. And eventually, yung mga designs na nagawa natin, ituturo natin sa mga furniture makers para at least yung livelihood ng mga tao natin may improve. In fact, happy din ako na naka-offer na tayo ng course towards bamboo. Mayroon sa Bachelor of Industrial Technology leading to bamboo technology. Ang galing, ha? Teka muna, Yeah. Doc. Are you going to share those content ng inyong curriculum? Yung mga prospectus dyan, pwede nyo i-share sa iba pang mga university who will be eventually offering same program? Yes, no, eventually we also have we are now having communication with some state universities in this side of the region. Kasi meron ding actually mga state universities who are into the bamboo, and so we're talking now and sharing actually of the curriculum, sharing of the programs para ma-push pa din natin yung advocacy natin sa bamboo is ginagawa natin. Wow. Teka muna, gano'ng kalawak ko? Ilang hektarya ba yung mga campus natin, Dr. Crespo? Ibang-iba. Mayroong campus tayo na 45 hectares, mayroon tayong 15, mayroong 12, pero may site tayo ng 103 hectares actually. Oh. Na doon actually may ginagawa tayong bamboo setong doon. Para at least sa Romat meron tayo. Kasi inside the university, mayroon tayong bamboo processing center where we actually are doing bamboo engineering. Ganda naman yun. Masuroy ko dira ba? Makadtog ko dira sa university. Kanto ka di ko. Actually, Dr. Tesoro is already here, no? And he's also very happy na mayroon tayong initiative actually about bamboo dito sa University of Antique Academ, no? And so, you know, actually through the initiative din of our Deputy Speaker then, and now Senate President Pro Tempore Inday Loren Ligarda, mayroon tayong shared service facility with DTI. Almost 15 million na bamboo engineering equipment. And we're sharing this. No, some of the equipment we share to the bamboo processors. We identified some bamboo nodes na may mga bamboo processors tayo na semi-processing of bamboo ginagawa nila sa kanilang lugar. Like halimbawa, splitting of the bamboo, cutting of the bamboo, treating of the bamboo, at saka binibili din namin per piece. And so mayroon ng sure market yung mga bamboo growers natin with the University of Antique. So we're actually excited with these prospects, no? Nabubuhayin natin yung bamboo industry, that we give direction to our bamboo initiatives, especially in the province of Antique. Nalipay gid kami. We're very happy about these initiatives, and things actually are going into places with the coming of our team. The team of Dr. Tesoro, mas lalong mabibigyan ng direction yung bamboo initiative ng University of Antique. How I wish I can buy makabakal tani ko sang bamboo medal sa kuan sa University of Antique. Para pwede kasi order ko. Halimbawa, kailangan mo, pwede mo order. Iyan na lang natin later on in courier. Hindi. Tsaka meron na kayo para ipamigay sa, instead na, yung pinamimigay na medal pagka-graduation, di ba? Kung gawa sa bamboo, medal. Bamboo medals, kaganda, di ba?
Oh, Yes. Actually, yun ang ginagawa namin. In fact, Senator Lauren actually has ordered the head table level na ibibigay niya sa mga senator ng Republic of the Philippines. 24 na order na niya at saka na-ship na namin papuntang Maynila, regalo niya sa mga senator. Wow. Na head table. Kawang University of Antique. Oo. Baka mag-order later on ko. Ako hindi ma-order ko kay problema. panghatag ko sa mga eskwelahan sa Mindanao para, di ba? Yes. Baka pwede nilang tularan later on. Anyway, Doc, again, thank you very much for embracing the advocacy. Alam ko matagal na ho kayo nagtataguyod nito and sana nga ma-imbibe sa ating mga kababayan sa mga taga-Antique ang kahalagahan ng programa on bamboo propagation. Hindi lang para sa kalikasan kundi more so of livelihood, Oo, nakakatuwa naman. Doc, congratulations. And salamat po, Angel. thank you for honing 25,000 future leaders of this country. Di ba? Teka, taon-taon ilan ang gumagraduate? Last year, ang graduate natin is almost 4,000. Wow! And where are they now? Itong mga graduates ho ninyo? Basically, actually, nag-work ang ating mga graduates. No? Kasi naman, ang mga estudyante kaling probinsya actually is masipag, may tiyera. And sa mga tracer study namin, we're happy actually that they're working most particularly sa Antique. Others actually are going in other parts of the Philippines. Meron din nag-abroad. No? And so, we're transforming lives and building communities with the graduates that we turn out from the University of Antique. Dr. Pablo Crespo, damo nga salamat. Halong dra, ha? Thank you. Dulog niya salamat po. God bless you always. Apo, ingat din po. I'll see you soon. One of these days, I'll be visiting the university. Thank you. Maraming salamat. May direct flight na kami dito sa Antique. Meron na ba? Mayroon na. Hindi ka naman. Actually, ang Senator Lauren ng Congressman A.A. Ligarza. Punta ka dito. Mayroon na direct flight. Ilang beses, ilang flights isang araw? Right na, actually, medyo konti pa lang. Like, for example, 4 times a week. Oo. 4 times a week. Once a day, but at least meron tayong direct flight. Hindi ka na pwede. Kahit na hindi ka na dumaan ng Iloilo, pwede na papuntang direct sa Antique na. Sa Antique na. Ayan. Doc, again, damo ka salamat and halong. Thank you. Halong-halong ko. God bless you always. Maraming salamat. Si Dr. Pablo Crespo Jr. ng University of Antique. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga taga-Amulong, West Cagayan. Gayon din sa mga taga-Ballesteros. Ang dami mga nakatutok sa atin dyan sa Cagayan. Gayahin ho ninyo itong ginagawa ng Antique. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga seafarers natin, ingat kayo ha. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsisika para tayo ho ay magkaroon ng magandang dollar reserve sa Pilipinas. Sa lahat ng mga seafarers natin, sa lahat ng mga mandaragat, ingat kayo. At para ho sa mga nagbabalak pang mambigay ng regalo, huwag nyo na ako idamay. Ako ho, happy na sa prayers. Ayan, tsaka yung paghahangad ninyo na araw-araw ko kayong makasama tuwing umaga, masaya na ho tayo dyan, ha? Sabi nga ni Dr. Crespo kanina, halong dra. Ibig sabihin, ingat ho kayo. At doon ho sa mga naghahanap pa ng may pamamahaging pangregalo at the same time makatutulong sa inyong kapwa, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog. Dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga nyugan na dati ho pinagkukunan lamang ng kopra. Ngayon, source na rin ho nila ng cacao beans. Ayan, yung pong magandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilan din ng mga jugan, kaya ngayon ay nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans at ang ginagamit ho yan sa processing ng Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Alamin din ho ninyo through tangerinechocolate.ph yung iba't ibang mga variants ng chocolate na available ngayon. Mahigit 10 variants yan at ang mga raw materials na ginamit ho nila ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, suportahan ho natin, palakasin ho natin ang loob ng ating mga magsasaka nang sa gayon ay patuloy silang maging masigla sa pagpuproduce ng pagkain. Palakasin din natin ang ating mga MSMEs at saka syempre eventually lalakas ang ekonomiya ng ating bansa. Sabi nga ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Hita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Simbolo ng isang bayan na naninindigan ng tama at para sa tama. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte, sina SMNI host Loren Badoy at ka-Eric Celis na ikinulong ng Kamara. Ayon sa Vice Presidente, kahanga-hanga ang tapang at tatag ni Badoy at Celis para ipaglaban ang karapatan at itaguyod ang saligang batas. Una niyang nagpakita ng katapangan at katapatan ng dalawa bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte Administration laban sa terorismo sa ilalim ng NTF-ELCAC. Nagpasalamat din si VP Sara sa lahat ng mga sumuporta sa laban ng dalawa, gaya ng mga retired Philippine Military Academy graduates o yung mga alumni ng PMA, media, IP leaders at iba pa na naging instrumento ng pagpapalaya sa dalawa. Ay, teka muna, speaking of PMA, maraming salamat nga pala sa PMA Cavaliers Magazine. Kakatuwa naman ang PMA Magazine, ano ha? Naka-picture po sa isang pahina dyan ang atin pong programa kasama si ang presidente po ngayon ng Class 80. And maraming salamat PMA Cavaliers. Ayan. Oras mo na, maghanap buhay muna tayo at mamaya makakausap naman natin si PGM Week Veloso. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 4:50. Magandang umaga, Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Binunyag ni Senator Coco Pimentel na mas malaki ng 731 billion pesos ang inoprobahang 5.760 trillion peso national budget ng Kongreso. Sinabi ng Senate Minority Leader na kumakatawan ang nasabing budget sa unprogrammed funds. Nasa 281 billion unprogrammed appropriations lang anya ang isinamite ng BBM administration, pero lumobo ito ng 449 billion pesos ng aprobahan ng Kongreso. Nang tanungin kung magkano ang totoong national budget figure, sinabi ni Pimentel, 6.498 trillion kung kasama ang unprogrammed funds. Tinawag ng senador na unconstitutional ang final na bersyon ng bill na naglalaman ng pambansang budget para sa susunod na taon. Nag-adjourn na ang Kamara pero hindi natalakay ang resolusyong humihirit sa gobyerno na makipagtulungan sa war on drugs ng Duterte Administration na unang hiniling ng International Criminal Court. Ayon kay Senior Deputy Speaker Don Gonzales, natapos na ang Kamara ng lahat ng mga priority bills. Wala siyang impormasyon tungkol sa ICC resolution. Matatanda ang naaprobahan ng resolusyon ng Committee on Justice and Human Rights noong November 29. Ganman, hindi pa ito sumasalang sa plenary debate. Binigyan din ni Senator Bongo ang pangangailangan ng dagdag na suporta ng gobyerno sa pagpapatayo ng mas marami pang super health center sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Go sa pagdalo nito sa groundbreaking ng isang super health center sa Bansud, Oriental, Mindoro, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Sa nasabing okasyon, pinarangalan si Go bilang adopted son ng probinsya, isang pagkilalang kinumpirma ng pinagtibay na resolution number 6823. Sa sesyon ng 11 Sangguniang Panlalawigan nitong February 2023. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ng senador na bilang chair ng Senate Committee on Health, isang sa kanyang prioridad ay ang Super Health Center at sa tulong ng kanyang mga kasamahan ng Department of Health at ang malukan na pamahalaan, mas mailalapit ang serbisyo medikal ng gobyerno sa mga taong nangangailangan ng ayudang medikal. Drug personality na kumpiskahan ng illegal drugs sa Tabuk City sa Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, good morning. Naaresto ang isang drug personality matapos makumpiskahan ng illegal na droga sa ipinatupad na search warrant ng mga otoridad sa Lacnog East, Tabuk City, Kalinga kahapon. Naging matagumpay ang operasyon ng mga personnel mula sa iba't ibang units ng Kalinga Provincial Police Office at PDEA at nagresulta sa pagkakakumpiska mula sa suspect ng siyam na maliliit na heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang shabu na may timbang na 2 gramo at standard drug price na 13,600 pesos.
isang 60 ml na botelya na may lamang marijuana oil na nagkakalaga ng 3,000 piso at isang plastic na pakete na may bahid ng shabu. Nasamsan din ang isang pulang pouch, timbangan, cellphone, lighter at 2 bundle ng aluminum foil. Ang natimbog na suspek at mga nakumpiskang kontrabando ay nasa pag-iingat ng Kalinga Provincial Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Nina. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Norte. Pero kasama ho natin ang isa ho sa kinilala bilang top CEO ng mga government-owned and controlled corporation dito po sa Pilipinas, si PGM Wick Biloso ng GSIS. PGM, kumusta ka na? Magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga sa iyo, partner, sa iyong mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, kanina binibida ko, may binuksan kayo kahapon na GSIS sa Basar, ano ha? Ano bang makikita dun sa Basar? Ay, alam mo, partner, ako, tuwang-tuwa ko dyan sa bazar na yan. Kasi yan ay pakikipag-ugnayan namin sa Department of Trade and Industry para dun sa kanilang one town, one product. At napakaganda nung aking mga nadiskubre. Katulad ng mga sapatos na gawa ng Marikina. Alam mo, marami na hindi nakakaalala ng sapatos ng karamihan sa atin nung lalo na partner, nung bata tayo, galing ng Gawang Marikina. Pudpud ng pudpud na at may kalyo na ang talampakan mo, buo pa yung sapatos. Correct. O kaya, nagulat ako, may gumagawa ng wine sa Pilipinas, gawa ng bignay. Ngunit ang nilang ginawa, yung bignay, hinalo nila sa upas, nanalo ng award sa Amerika. Talaga? Hindi ko akalain meron pala tayong ganitong mga produkto. O yung mga ginawa nilang mga tako na ang kanilang pagpa-process ay first class. At makikita mo, iba yung ang pagka-firm nung kanilang soya. Talagang nakakatuwang makita lahat ng mga produkto na iba't iba nating mga kasama. At ibang Bureau of Jail Management and Penology, nakisalo sila at mayroong mga painted pots at mga bag na ginawa ang ating mga inmates na nakakatuwa naman sapagkat gumamit sila ng mga local na material, ngunit talagang lumalaban pagdating sa disenyo. Nakakatuwa pag nakita mong partner. Oo nga, hindi. Saan to dyan sa mismong compound ng GSIS dito sa Pasay? Tama, partner. Katabi ng Senado. GSIS Financial Center sa Makapagal Avenue. Ang pag-akyat mo sa opisina ng GSIS bago ka makapasok ng lobby, ay dadaanan mo itong bazaar. At para lahat dun sa mga pumupunta sa GSIS, gusto nila personal na mag-follow up ng kanilang mga loan applications at gusto nila magtanong sa kanilang mga balanse. Yan po, pagpunta nyo ay madadaanan po ninyo. Hindi, tsaka yung mga pupunta ng Senado, di ba? Kasi katabi lang ito ng Senado eh. Teka muna, PGM. Tama, partner, yung mga kaibigan natin, kasamahan natin dyan sa Senado, tuwing lunch break po ninyo, pagkatapos ng opisina, dumaan kayo, marami kayong madidiscovering pwede nyong maibigay para sa mga kamag-anak, mahal sa buhay, at mga kaibigan para sa Pasko. Pero PGM, hindi naman ito yung binabanggit mo, no? Kasi may programa ho namin dito sa DCRH na GSIS Ginhawa for All. Bilang miyembro ho ng board ng SITEM, laging binibida ni PGM, maghahanap siya ng venue para sa mga MSME products natin. Hindi ito yung sinasabi ninyo. Bukod pa doon. Partner, iba yun. Iba yun. Ang ginagawa namin proyekto, kasama ang SITEM, kung saan po tayo ay ihirang na direktor, ay isang mall na permanente mong makikita lahat ng produkto ng Pilipinas. Kailan yan? Maghanap ka dito sa ating bansa, wala tayong ganyang mall. Kadalasan napupunta lang sa isang section ng mall
ang gawang Pilipino. Hindi lang yun. Ang atin pong gustong mangyari ay pagpasok mo, naroroon furnitures, naroroon mga handicrafts, naroroon ang mga damit, naroroon ang pagkain, lahat nagawa ng talentong Pilipino nasa loob na isang bubong. At ang pinakamaganda sa lahat, pwede mo nang makontak ang shipping agency sapagkat ang ating mga balikbayang mga kamag-anak, pag sila ay galing abroad at umuwi dito, gusto lang maibalik yung furnitures dun sa kanila, nahihirapan pa sila. Yung iba sasabihin, pupunta kami ng Pampanga. Yung iba sabi, uy, meron din daw niyan sa Cebu. Kaya gusto ng handicraft. Sasabihin, pupunta kami ng Paete. Eh, wala ba niyan sa Maynila? Kaya hirap-hirap yung iba sapagkat pag naririnig nila, lahat ng mga gawang Pilipino ay kung saan-saan nila kailangang hanapin. Dito, pagka nagawa natin itong proyekto, PGM, kailan yan? PGM, kailan yan? Partner, na-identify na namin ang lugar. Dito sa may CCP Cultural Center, PICC area, namin may lalagay sapagkat gusto po natin malapit po sa ating mga turista, malapit po sa ating mga balikbayan at hindi na sila lalayo. Galing. Oo. Kasi alam nyo, nung minsan napunta ako sa, gala din naman ako eh. Hindi, pero actually nag-attend ako ng isang convention. Napunta ako sa isang apparel store, isang department store malapit sa University of Missouri. May nakita ako doon, may nakrusunodahan ako. Ang gandang sombrero, Kasi yun lang naman kayang pambili ng pera ko eh, ng baong ko. Ang ganda, PGM. Nung tingnan ko ang loob, made in the Philippines. Sabi ko, alam mo, di ba? Alam mo, magugulat ka sapagkat napakagandang gawa dito sa atin. Pero hindi po natin nalalaman na ito ay gawa ng mga kasama natin. Oo. Galing. Kaya thank you ha. Pero hanggang kailan to? Hanggang 22 lang to? December 22 lang to? Hanggang 22 po ng Disyembre, gagawin po natin yan sapagkat pagkalampas po ng 22 wala na pong masyadong pumupunta sa amin pong opisina para mag-follow up ng mga papeles. Pero teka, bukas ito sa linggo ha? Kasi di ba meron ka rin diyang meron ka rin kadiwa pagkalinggo? So open to kahit linggo? Pagkarating naman ng linggo, inimbitahan po namin sila na sumama sa amin doon po sa gate ng GSIS para po magkaroon sila ng pagkakataon na doon sila makapagbenta sa mga nagbabike at nagja-jogging. Naku partner, pag pumunta ka doon, malulula ka sa tao. Kaya pag Sunday ha? Inimbitahan po natin yung kadiwa, magkaroon po sila ng tindahan doon. Ngunit ang dinagdag natin doon ay ang mga iba-ibang stalls ng pagkain, meron din kaming mobile clinic, meron din po tayong toilet, pwede yung mga nagpapa-BP, pwede po dyan, may ambulansya, naka-standby, para stay po sila. Open yan sa lahat ha, hindi lang mga pamilya ng mga taga-GSIS. Pero PGM, samantalahin ko lang yung pagkakataon, kasi syempre may mga bonus ang marami sa mga retirees at saka ng ating mga mga nagtatrabaho sa gobyerno, sayang yung 13th month pay. Merong condonation program sa housing loan ang GSIS. Paano ba ma-avail to? Merong tinatawag na condonation. Ang tawag namin dyan ay ang Housing Loan Restructuring and Condonation Program na extended hanggang December 25. Kaya pwede sila mag-apply dito. Yung restructuring and condonation ay isa sa mga housing programs sa ilalim ng pabahay sa bagong bayaning manggagawa, PBBM program of GSIS. Ang tinatarget dito ay mga past due housing loan accounts dahil ayon ng GSIS na basta-basta i-foreclose o kakanselahin ng kontrata. At huwag itong maging acquired asset, kaya pinagbibigay ng housing loan borrowers o buyers under sa installment na ma-waive ang penalty. Hindi lang yung mga arrears. Ang ibig sabihin po ng arrears, yung hindi po nabayaran for 6 months or less. Or yung nag-default na. Yung unpaid for more than 6 months ang pwedeng mag-apply dito. Kahit yung current o updated ang pagbabayad sa amortisasyon, pwede din magpa-restructure. Kung gusto nila umikli ang panahon ng pagbabayad ng kanilang housing loan, sapagkat meron silang
bonus. Oh, teka nga pala, paano yung magse-70 years old na? Pwede pa rin mag-avail ng condonation? Yung ito po, pwede itong palawigin pa hanggang 10 taon basta hindi lalampas sa edad 70 ang borrower. Oo, kasi nga naman. Matagal-tagal. Baka matigok na, hindi mo mabot. Pero anyway, may iba pang mga options, PGM. Meron pong option dyan, restructuring with condonation, kung saan papatawarin ang penalties at surcharges pag nagpa-restructure po sila ng loan. O meron ding full payment with condonation. Ang lahat ng penalties at surcharges ay iko-condone at may discount na 50% sa unpaid interest. 6% interest na lang ang sisingilin ng GSIS sa ni-restructure na balance sa lahat ng housing accounts. Maging past due man ito o updated na account. Baka ganda nito. Uy, PGM, paano naman daw yung mga, kasi ang dami palang pautang dati na na-avail yung mga miyembro ng GSIS. Di ba may binabanggit kayo lagi na Gplex? Yung tinatawag nating Cplex, pwede rin po nilang avail rin po yan. Kaya lahat po, pag-check po kayo dito sa ating gsis.gov, www.gsis.gov.ph, ako makikita po niyo lahat ng pwede po ninyong makuhang benepisyo. Ayun, oo. Tsaka, ito, may contact number. 8847-4747. Kandali tandaan, parang kay James Bond lang ito. 8847-4747. Pagka naman naligaw pa kayo, ewan ko na lang, 28. Pahabol ko lang, partner, ha. Congratulations nga pala sa mapalad na 100 winners na napunot sa MPL Flex raffle draw noong December 12. Nanalo sila ng 5,000 pesos each. Ngayon po ay marahil natanggap na ninyo ang inyong text message. Congratulations, partner. Talagang sa tingin ko, dinagdeklara lahat itong mga ito. Naririnig nila sa programa mo Itinago kay Mrs. Oy, i-share nyo yan baka mamaya isosolohin nila. 5,000 yun. Kaswerte naman, nangutang na ho sa GSIS. Mananalo pa. Ay, nako, sana all. Anyway, PGM, again, congratulations and maraming salamat for joining us. Sa linggo makikita ho ninyo ang naka-shorts na si PGM Week. Linggo-linggo, nandun kayo? Sumisili po tayo sapagkat gusto po nating makita paano natin mai-improve. Okay. Anyway, PGM, ingat po kayo. At again, maraming salamat. Pero siguro yung mga pupunta, mag-face mask din ho kayo. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, At saka may mga comorbidities. PGM, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ingat. Thank you. Maraming salamat din po. Si President at General Manager Wick Biloso ng GSIS. So every Sunday, wag ho ninyong kalilimutan, meron ho silang kadiwa dyan ho sa paligid po ng GSIS. Pero hanggang December 22, yung GSIS Bazaar. Suportahan ho natin ang mga MSMEs. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, ay, teka nga pala, baka makalimutan ho ninyo doon sa mga bagong gising para maganda naman ho ang gising ho ninyo. Kinakailangan magkaroon ho ng magandang tulog. Para malabanan ho ang man pong hindi magandang tulog, mag-Ultabayo. Alam ko si PGM Week, gumagamit yan ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang food supplement na postbiotic food supplement na ito pong postbiotic, dinidevelop po ito ng mga Hapon purposely para nga po magkaroon ng magandang tulog. Ang ginagawa po ng postbiotic, pagpasok po nito sa katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system at sinasabihan ng katawan, hoy, kinakailangan matulog ka na maganda para malaging malakas ka. Ayan, ganun yung function ng postbiotic food supplement. Ito po ay rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung may mga katanungan ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa lahat ng Mercury Drug Store sa buong Kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! 12 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Down Under, good morning. How are you today? Si Patrick Del Mundo ng Pag-asa kasama na natin. Patrick, good morning. Magandang umaga po Sir Angelo at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay umiiral pa rin yung hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang paglan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa may Catanduanes. At dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at magkakaroon ng mga isolated light rains. Sa may bahagi naman ng Visayas at Mindanao, umiiral yung easterly sa yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at magdadala lamang ng generally fair weather conditions at may mga chance lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ngayon, meron tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa may layong 1,865 kilometers sa may silangan ng southeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mababa pa yung chance na maging bagyo sa susunod na 24 to 48 hours at maaaring pumasok na ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado at lumapit sa may bahagi ng silangan bahagi ng Visayas sa araw naman ng Linggo. Kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan at pinaghahanda sa paglapit nitong low pressure area na ating binabantayan. At bukas, sinasa natin na hihina pa itong epekto ng hanging amihan sa bahagi ng Luzon at maaari na lamang maka-apekto sa may extreme northern Luzon. Pagdating naman ng araw ng Linggo, magkakaroon ng panibagong pagbugso ng hanging amihan kasabay ng paglapit ng low pressure area. Kaya magiging maulan sa mga nasa silangang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Kaya naman malayong makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon kung saan maaaring makaranas ng katamtaman ng gas na tataas sa mga pag-alon dulot ng hanging amihan. At ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 25, Metro Cebu at sa may Metro Davao 25 to 32 degrees Celsius. At yan po munang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At saan man po ang lakad ho ninyo, pagbaunin ho ng proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo, pagbaunin sila ng family alcohol, dalawang formulation ng family alcohol na pwedeng pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron naman itong moisturizer. Yung mabangong family rubbing compound improved alcohol naman, yun po yung ginagamit na, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, mga golfer. Nakatulad ni General Alex Monteagudo. Ginagamit ho nila yan para sa sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And para ho naman dun ho sa mga gustong bumili ho ng mga housing units na malayo ho sa baha. Nandyan po naman ang proyekto ho ng Westchester Realty. Yun si Berang Babalacat, si Berang Bacolor at Samira. 20,000 pesos online down payment. Huwag nyo sayangin yung inyong Christmas bonus. I-down ho ninyo para magkaroon na ho kayo ng bahay. 20,000 pesos. 7 days after take-out ho ng Pag-ibig Housing Loan. Pwede na kayong maglipat bahay agad dahil marami po silang ready for occupancy unit. Ang gagawin ho ninyo, mag-text o magpa-reserve sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang pinakamaganda nga niyan, ngayon pa lamang magpa-reserve na ho kayo habang meron ho silang promo na yung pong mga magpa-reserve ngayon, may chance manalo ng iba't ibang mga items plus a brand new car. Bago ng kotse mo, bago pang bahay mo sa bagong taon. Maganda umaga, Pilipinas! Ang bagong direktiba ng Pangulo ay makipag-usap ho sa mga miyembro ho ng CPP-NPA.
Teka muna, akala ko ba kukunti na lang ito? Akala ko ba mahina na ang CPP-NPA? Bakit na makikipag-usap? Isa ho sa mga, siguro para mas maintindihan natin yung, ano nga bang sitwasyon? Kasama natin ang dating Director General ho ng National Intelligence Coordinating Agency, Retired General Alex Paul Menteogudo. General, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Mabuti naman. Magandang umaga din sa iyo, Kong Angel, at mali sa inyong lahat. Nakakapag-golf ka pa naman. Nakakapag-golf pa. Salamat. Okay. Siyempre, retired na. Hindi, pero kakailanganin nyo yan. Hindi lang para i-meet up yung mga dating mga mista, but more importantly, para lumusog ang katawan. General, tama. Mas kabisado nyo sitwasyon gaano karami na lang ba ang mga miyembro ng CPP-NPA after the LCAC? May NTF LCAC pa tayo, aktibo pa yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pero kukunti na lang yung active na armado ng CPP, NPA, NDF. In fact, taga-Davao ako, andito ako sa Davao. Dito sa Davao region, wala na sila, dineclare na silang clear dito, dati dito ang isa sa pinakamalakas, may maraming NPA. Sa ngayon, ang mga aktibo na lang natitira dito na mga lugar ay ang parts ng Region 8, yung Samar area, meron sa Bicol area, at sa parts of Northern Luzon. Sa ibang areas, wala na. Meron pang parts sa kaunti sa katabi ng Southern Luzon, sa Bicol and Quezon, pero wala na sila, wala na sila, halos hindi na sila napapansin. In fact, hindi sa mamayabang, kasi sa tagal ko sa serbisyo sa PC na naging PNP, dito sa Davao area na lang, may mga lugar dito na hindi ko talaga napupuntahan dahil ang daming NPA. Ngayon, mga tourist spots na. Spots na ngayon, Davao Oriental, part ng Davao Sur. Ngayon, marami ng tourist spots hanggang sa Surigao area. Hindi, tsaka ang Quezon nga, di ba? Ang Quezon idiniklara ng NPA free, wala nang insurgents diyan. At tsaka yung dumadayo daw sa Quezon, yung mga mangilan-ngilan na nanggagaling naman ng Bicol, tumatawid lang ng konti, tapos balik na uli ng Bicol. Kaya dito sa lalawigan ng Quezon, magugulat ka, ang daming mga pumapasok na investor, General. Meron nga magtatayo ng isang malaking kumpanya, magtatayo ng solar power plant. Solar power plant. Tapos meron ding isa malaking power plant na itatayo diyan sa Quezon. Tapos may magtatayo din ng processing plant ng bakal. Sabi ko, ang lupit kasi dati nga nagangamba sila diyan sa Quezon dahil alam nila tagad diyan dati si kilala si Roger Rosal diyan di ba? Pero ngayon mula nung madeklarang insurgency free yung lalawigan sa ilalim ni pamumuno ni Governor Helen Tan, dumayo ang mga investor, hindi lang sa power, hindi lang sa paggawaan ng bakal, pati yung nasa sektor ng pangisdaan. Kaya yun ang advantage pagka ang isang lugar ay declared as insurgency free. Gaya nga binabanggit ni General dito sa yung mga dating Davao de Oro, Davao del Sur, di ba? Yun sa malapit sa Mount Apo. Ngayon, puro tourism sites na yan. So, ang tanong, kung ganun ang benefits ng insurgency free, why all of a sudden, binibigyan na naman natin ang prominence sila sa pakikipag-usap? Yun na nga po. Kaya, personally, at siyempre wala na akong official na function, but personally, ay tutol po ako doon sa plano na magkaroon ng peace talk sa level ng NDF at ng gobyerno. Ganito yun, ang NDF kasi, ang National Democratic Front, ay hindi yan ang pinakamataas na organisasyon. Hindi yan ang umbrella organization ng CPP-NPA. Ang decision maker
sa kabila, sa kalaban, ay ang CPP, ang Communist Party of the Philippines. Sila ang nagdidesisyon. Ang NDF, ano lang yan sila, maliit na organisasyon na kung makikita, kung istruktura, ang istruktura, ang pinaka nasa ibabaw ay ang Communist Party of the Philippines, yung tinatawag nila Central Committee, ang CPP yan. At ang NPA nasa ilalim lang. Under yan siya sa ang NDF ay isa lang naman sa United Front, National United Front Committee, NUFC. Dito naman yung operational command ng NPA, yung NPA, isa lang yan siya kasi maraming mga organisasyon ang struktura, merong international solidarity work, etc., meron sa edukasyon, merong sa finansya. Ka-level lang yun ng NDF. Para bang nakipag-usap lang tayo sa isang maliit na organisasyon na hindi naman makakapag-desisyon. Kaya nangyari noong previous administration, kinakausap ito, may agreement pa nga na ceasefire, pero hindi naman mautusan ng NDF ang NPA. Kaya nagigera pa rin kami noon. Hindi naman sumusunod ng NPA sa NDF. So what's the point of talking to NDF na hindi naman sila ang makakapag-desisyon? Dinadivert lang ang atensyon ng gobyerno doon at pinapaasa ng isang bagay na hindi naman nila mabibigay. Teka muna, sino bang head ngayon ng NPA? Ng NPA na CPP? After ka, Joma? Yun na nga. Namatay na nga sila Joma Tison at yung mag-asawa na si Chamson. Si Chamson. Tapos meron na tayong sa totoo lang meron ng peace talks. May ongoing peace talks under the National Task Force LCAC, yung localized peace talks. At ang localized peace talks na to, ito ang nagbigay daan kung saan makakapagbagong buhay yung mga membro ng New People's Army. Yung NPA, yung mga terorista. In fact, kaliwat kanan nga yung mga sumusurrender, di ba? Dahil doon sa localized peace talks. Oo, localized peace talks. At nabibigyan agad sila ng madali ang atensyon ng lokal na gobyerno. Kasi ang lokal na gobyerno ang nakakaalam kung ano ang problema ng bawat komunidad, ng bawat grupo ng tao. At nabibigyan ng anong kailangan mo. Pag-aralin ka ba, turuan ka ng TESDA, bigyan ka ng bahay, nabibigyan yon. Ngayon, kung doon sa taas ang usapan, ang problema kasi sa taas ng usapan, hihigupin lang yan ng National Democratic Front ang mga pondo. So, you're saying may gusto lang kumita sa NDF? Ay, opo, totoo po yun. Kasi sino magpopondo sa kanilang mga activities? Sa mga meetings? Siyempre tayo ang gobyerno. Sagot na naman ng gobyerno natin. Samantalang minsan, nauubusan pa nga ng pondo yung NTF-LCAC, yung para sa mga nagsusurrender. Kasi dapat meron silang pera na tatanggap. Nauubusan pa tayo, kinakapos pa tayo ng pondo. Tapos ngayon, kukunin pa ngayon, ibibigay na, mag-appropriate na naman ngayon sa NDF dahil para sa peace talks. Tapos marami na namang mga, alam mo na, magkukumpuse ngayon yung pati mga sundalo kung paano pa ang laban natin dito. Pero ang sinasabi ho ninyo, the NTF-LCAC na nakikipag-usap sa mga local fronts, has been very successful kasi nga number one, humina sila, maraming sumurrender. Pangalawa, natulungan ng directly yung mga surrenderies, kaya nga maraming nagbabalik loob. So kung may itutuloy man tayo at palalakasin yung localized talks, wag na sa NDF. Opo. Okay. Ito yung ang number one may kasabihan at ito yung sabi nga ni Einstein, ito baka familiar ka, sabi nga niya, doing the same thing over and over again, yung paulit-ulitin mo, and expecting a different result is insanity. Siraulo lang ang gagawa ng isang bagay. Parang siraulo nga, paulit-ulit, at magkakaroon ka ng ibang
result. Kasi kaya nga ang NTF-ELCAC nag-introduce ng localized peace talks. Kasi pati ang approach ng NTF-ELCAC ay mga ginawa na ang bagay na bago. Bago yung localized peace talks. Bago itong NTF-ELCAC approach na whole of government, whole of nation, good governance approach. Kaya siya naging successful dahil nag-introduce tayo ng bagong pamamaraan. Okay. Ngayon babalik tayo sa peace talks with the NDF. Ilang beses na natin ginawa yan. Ano ang nakuha natin? Sa under the NTF-ELCAC, ang daming na-clear na mga regions. Maraming buhay na nabago. Maraming buhay pamilya na natulungan. Nagkabalikan sila. Ito namang talks with the NTF. Ano pa nakuha ng gobyerno nung ilang beses natin ginawa yon? Okay. Wala tayong nakuha. Ang may nakuha lang ang CPP-NPA na sila nakikinabang. Bakit tayo babalik doon? Saka walang shortcut dahil hindi nila nire-renounce yung armadong armed struggle na tinatawag nila o the use of arms, the use of violence. So, hanggat hindi nila nire-renounce yun at sasabihin nila, okay, peace talks tayo, i-renounce namin ang armed struggle, walang sabi nyo nga, wala tayong makukuha doon. Exercise in futility. Anyway, General, thank you for joining us. Maraming salamat for giving those wisdom. Thank you and ingat po kayo. Maraming salamat po. Salamat. Ang dating Director General po ng NICA, Secretary General Alex Monteagudo. Magandang umaga, Pilipinas! Ulitin ko lang yung sinabi niya, di ba? Sabi niya nga, sabi ni Einstein, kapag ang isang bagay ay paulit-ulit mong ginagawa and you're expecting a different result, it's insanity. Oras sa buong kapuluan, 5:31. Champion Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, sa research ni Kato Nying, yung palang binabanggit kanina ni General Monteagudo na quotation, hindi daw po attributed kay Albert Einstein. Ayan, maganda pakinggan. Sino sabi yun? Good morning, Kato Nying. Pagka pupunta ho kayo ng airport, huwag niyong kalimutan, pumunta ho kayo ng Kato Nying sa cafe. Sarap ng, ng agahang batutay. At saka yung kalabasa pandesal. Puro lang tayo kwento. Pero actually, minsan ko natikman. Hindi ko pa natitikman uli. Pero ito, totoo ito Alam ba ninyo na merong isang lugar dyan po sa Nebraska, sa USA, Nagkatawagan sa mga taga-Amerika, Ang tawag po ay Monowi. Monowi. Bayan ho yan. Aba, magugulat ho kayo. Ang magsisilbi sa inyo, pag pupunta ho kayo doon sa isang stall doon, isang tindahan, isang tavern. Hindi tavern, Aba, yung mismong mayor. Yung mismong mayor ng lugar. Kasi mag-isa lang ho siya nakatira doon . Punta ho kayo. Actually, dinadayo yan. Kasi ito nga po palang, marami ho kasing mga maliliit na mga komunidad dyan po sa Nebraska. Ang tawag ho nila Great Plains. Ang nawala na ho ng mga younger residents. Matagal na. Kaya dahil nga po sa walang maibigay na trabaho. Kaya as of 2000 census, ang natitirang populasyon ho ng lugar ay 2 lamang. Ang mag-asawang Rudy at Elisa Ailer. Namatay na po si Rudy, kaya si Elise na lang ho. LC, ang natitirang nakatira doon. Ito po ay nananatiling incorporated as a US town na meron lamang pong iisang resident. Kaya si LC po ang nagsisilbing mayor, clerk, treasurer, librarian, bartender. Dito po sa nag-iisang bayan dyan po sa Nebraska. Pero hindi naman daw siya natatakot dahil ang dami ho naman dumadayo. Pero kung nag-iisa siya na nakatira dyan ho sa bayan ng Minowi, sa Beaufort, Wyoming ho naman, 0 ho talaga ang populasyon. Diba? 0 talaga ang population. Ayan, Okay. Nag-iisa siya. Pero alam ba ninyo na Pinoy ang may hawak ng record ng may pinakamaraming pangalan naman? Pinoy. Si
Ang hirap kasi nito mga pangalan ito lang yan naman kasi sino kayo nagbigay dito ha? Pero ito rehistrado ha. Nakarehistro ito sa sa PSA ha? Sa civil registry. Ang pangalan niya Raziel Timshel Ismael Sirobabel Sabud Shimri Pike. I-research nyo na lang basta ang haba. 40. Lupit ha. 40. Siya may pinakamahabang pangalan sa kasaysayan ho ng Pilipinas. Pero alam ba niyo na pati pala yung kung siya ay may 40, yung kanyang kapatid na mas nakatatanda, mas maikli, konti lang. Tapos yung kanyang older brother na 21 years, si Ramuel naman, nag-aral 20 first names. Siguro nag-aaral to ng kinder, galit na galit to sa mga magulang nila. Panayo ninyo, 40 ho ang pangalan. Ay, sus may Ginoo, maawa kayo sa mga bata pagka nag-aaral. Huwag ho naman ninyong pahirapan sila dahil, di ba? Ano to? Ang ginagamit niya no grade 1, yellow page. Yellow page. Ito, yellow paper. Di ba? Sa haba ng 40 ang isusulat. Yun nga lang, magsulat ka ng 2 pangalan. Gagalit ka na nga sa nanay mo eh. Ayan, ha? Pero sa record ho ng Guinness, ang may pinakamahabang pangalan, yung isang pangalan ng talaga, ay itong si Hubert Blaine Wolperson Sr. German. I-research nyo na lang. Pahihirapan nyo pang kung magbigkas. Magandang umaga, Pilipinas! Ang haba pa ng commercial ko, ha? Oras mo na sa buong kapuluan, 42 makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, magandang umaga huli ha. Dapat pagka magandang umaga, magandang gising. Para magandang gising, dapat magandang tulog. Yan po tumutulong sa atin ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po sa Pilipinas. Mabibili po sa Mercury Drug Stores at pangunahing butikan. Rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang ginagawa nito para magkaroon tayo ng magandang tulog? Ina-address po nito yung sleep deficiency. Pinapaabot yung tulog natin kahit nakulang tayo ng oras ng tulog. Pinaabot tayo dun sa REM. Doon sa stage na kung saan nananaginip na daw tayo. Ayan, at nare-relax ang ating katawan para may iwasan ang iba't ibang mga karamdaman na dahilan po ng kakulangan ng tulog o sleep deficiency tulad ng hypertension, diabetes, stroke at iba pang mga sakit lalong-lalo na sa mga matatanda na. Kaya para magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon ng magandang gising, mag-Ultabayo. Rekomendado ng mga doktor at ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang gagawin ho ninyo para ho sa mga karagdagang katanungan, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Meron ho nakastambay dyan na mga medical experts magbibigay ho sa inyo ng mga payo. Magandang umaga, Pilipinas! Isinusulong na tsa-tsa, questionable pa rin sa mga senador. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond. Duda ang ilang senador kung priority nga ba at napapanahon ang charter change o tsa-tsa. Ito ay kasunod ng isinusulong na tsa-tsa sa Kamara de Representantes. Ayon kay Senador Amy Marcos, nakapagtataka na meron pa rin nagpupumilit sa tsa-tsa kahit na nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito napapanahon. Mas mabuting tutukan ang problema sa kawalan ng trabaho at mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng bigas. Sinabi ni Marcos na 2 beses nang naibasura sa Senado ang tsa-tsa kahit nagtataka ito na ipinipilit muli ngayon. Nagpasaring pa ito na may gustong maging Prime Minister dahil hindi naman mananalo bilang presidente. Questionable naman para kay Senador Joel Villanueva kung ngayon ba ang tamang panahon para magpatupad ng tsa-tsa. Kailangan itong suriin ng mabuti lalo at malapit na ito sa susunod na eleksyon at ang target ay tanggalin ang term limit sa mga halal na opisyal ng pamahalaan. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, yung Quezon City Bus Service, dadagdagan daw po yung units para dito ho sa problema na dudulot ho ng tigil pasada ng piston. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH by Bal. Good morning, Kuya Angel. Simula ngayong umaga hanggang sa araw ng bukas ay magdi-deploy ng karagdagang unit ng bus ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon sa lahat ng mga ruta. Ito'y para maserbisyohan ang posibleng mga stranded na pasahero dahil sa 2 araw na transport strike ng grupong Piston. Ayon sa Quezon City Government, bukod pa ito sa libreng sakay rin mula sa General Services Department, Department of Public Order and Safety o DPOS
at maging sa Quezon City Police District. Pagpapakalat din ng dagdag na mga traffic enforcers mula sa Traffic and Transport Management Department upang alalayan ng mga motorista at pasahero na posibleng maapektuhan ng mga aktibidad sa gagawing transport strike. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Pwersa ng PNP sa Caloocan, nakahanda na rin. Kaugnay po ng tigil pasada nato si Edwin Duque, RH23 Edwin. May buntag Kuya Jel, nakahanda na rin ngayon ang Caloocan na pulis at ang Northern Police District na magbigay ng seguridad at mga masakyan sa lansangan na maaaring pagdausan ng kilos at protesta ngayong araw ng grupong Piston dito sa Caloocan. Tiyak ni Police Colonel Robert Lacuesta na i-deploy ang pwersa ng PNP katulad ng pagkakalatag ng seguridad noong nakaraang nagtigil pasada rin ang mga driver ng jeep sa Caloocan. Kahapon pa lamang ay pinaghanda na rin ng MMDA, ng DPSTI, maging ng LTO ang kanilang gagawin kung sakaling magsagawa ng tigil pasada at muling mag-rally ang mga ito sa monumento at iba pang lugar sa Cabanaba. Ay naman sa NPD, nakahanda naman silang bigyan ng proteksyon ang mga gustong mamasada kung sakaling pigilan sila ng mga ayaw mamasada sa araw na ito hanggang bukas. Nakahanda naman yung mga sasakyan naman ng Nabutas, Malabon, Caloocan at Valenzuela po Angel ay nakahanda nang magbigay naman ng libreng sakay kung sakaling maperwisyo ang ating mga kababayan. Wala pa rin sa kalaro sa Pilipinas, isa rin sa Kusaras 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ibinida naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga achievement ng Kamara ngayon taon, partikular na ang inaprobahang mga panukalang batas para sa pagpapalago ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at dagdag na kita para sa paghinhawa ng buhay ng mga Pilipino. Sa pagtatapos ng sesyon ng House of Representatives para sa Christmas break, ipinahig ni Romualdez ang dagdag na sterling accomplishments na niratipikahan ng Kamara noong Lunes, ang pinakaimportanteng batas na pinagtibay ngayong taon ang General Appropriations Bill para sa 2024. Binigyan din ni Romualdez na ikinokonsidera ng Kamara de Representantes ang paggamit ng national budget sa susunod na taon para matugunan ang apat na pangunahing bagay gaya halimbawa ng paglaban sa inflation, mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas at iba pang mga basic food items, makalikha ng trabaho at makapagbigay ng kabuhayan at mapalawig ang school social services. Ayon kay Romualdez, kabilang sa kanilang magiging outlay sa susunod na taon ang Revolutionary Rice Subsidy Program ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o ito nga pong yung voucher, rice voucher para po sa mga Pilipino. Alam po ninyo, pagka ang mga lokal na pamahalaan talaga nagmamalasakit sa ating mga kababayan, hindi magiging problema ang pagpapalakas sa ating sektor ng pagsasaka. Halimbawa, itong ginawa nga po ni Dr. Helen Tan, hinakot ho yung mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magsasaka na dating umaasa lamang ho sa kopra, mga MSMEs na, nagpo-produce ho sila ng dekalidad ng mga beans para po makapagbenta ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ngayon ho ay mga MSMEs na ang ating pong mga magsasaka. Nagsasaka pa rin ho sila. Katunayan, yung mga planting, yung mga material na ginamit po sa processing ng iba't ibang variants ng tangerine chocolate ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tulungan natin ang ating mga magsasaka para sumigla po ang kanilang kabuhayan at the same time, lumakas po ang ekonomiya ng ating bansa. Ayan Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmabalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Samantala, maganda umaga, Pilipinas! Mga sikat na actor-politician magsasama-sama, hindi para sa isang party kundi sa isang malaking pelikula. Yan po naman babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie? Isang malaking proyekto ang binubuo ngayon ng mga actor-politicians na sina Senators Bong Revilla Jr., Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Binanggit noon ni Senator Lapid sa mga nakaraang interviews na meron na raw isang malaking pelikulang pagsasamahan nilang apat kasama ang mga batang action superstars na si Coco Martin at baka pati si Richard Gutierrez. Ang sabi rin ni Senator Revilla, may interesadong producer na gagawin ito pero pwede naman daw mag-ambag-ambag silang lahat para makabuo ng isang maganda at malaking film project. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Revilla. Meron
sosyo-sosyo, no? Pwede rin Imos Production, pwede rin may mga kanya-kanya naman kaming production. Pwede kami magtulong-tulong para matulungan ng industriya. Iyan ang pahayag ni Senator Bong Revilla Jr. at seryoso raw sila sa proyektong ito dahil ang gusto lang naman nila ay palakasin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kung matutuloy ito, baka si Coco Martin daw ang magdidirect, ang sabi naman ni Senator Lito Lapid. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Agoy! Ilang araw na lamang magpapasko na. Ay, magmamano ho tayo dito sa tatlong haring mago ng Quezon City. Ano ha? Oo. Eto pala, nakadali ha. Mantay mo, laki-laki nung nadali nilang komisyon. Si Queen Jill, si Haring Yossi, at saka si Haring Colot de Santos. Balita ho namin ha. Ito daw pong tatlong haring GAGU, kumita daw po ng 100 milyon. 100 million ang kanilang nadali mula po sa kanilang proyekto. Kawawa naman talaga ang mga taga-DPWH. Ginagawang katasan itong mga nayupak na mga ito, mga tunay na taksil sa bayan. Hindi na ho kami nagtataka kung bakit pati ho yung mga dating mga sundalo kung minsan pumapalag na pagka nakikita ho nila itong ganitong klase ho ng pang-abuso ng mga mapagsamantalang katulad ho nitong tatlong haring Maganda umaga, Pilipinas! Makonsensya naman kayo. 6 na minuto na lamang bago mag-ika-6 ng umaga. Tira pang mga ilang units dito po sa GA Tower 2. Ang gagawin po ninyo makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. 50,000 pesos na lamang po ang all-in down payment. May chance pa kayong manalo ng 50,000 worth of appliances kung ngayon ho kayo magpapareserve dito po sa mga natitira pang mga units. Ang GA Tower nandyan lamang ho sa panulukan ng EDSA, corner Bonnie Avenue. Accessible na accessible. Ang sabi nga po ni Ginong Nico Belenche, stop renting, start owning. Pero pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal yung pong GA Tower para makita ho ninyo yung mga available na mga amenities. Lalong-lalo na yung sabi ni Ginoong Nico Belenche, hindi binihusan talaga namin yan ng mga resources para matupad yung aming commitment na fully refurbished amenities. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Punta na, tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 8,000. Ilan na ba? 8 o 9? 9,000. Hindi nga, liwanagin nga natin. Nag-umpisa ng 11, 7. 8,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Basta 8,000. Ang inyong pong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang tamang format ng pagdetext sa empty space, name /address /contact number at ang inyong mga sagot. Isang beses lamang po magpapadala ng sagot. Paano po? Susunod ang 2x2 at ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Aristotle. Ang sabi po niya, those who know, do. Those that understand, teach. Menos stress bago po mag 2x2. Maganda umaga, Pilipinas!